Si Magnus Carlsen na lang po ang natitirang chess player sa buong mundo na may rating na 2,800 plus sa standard time control. Karamihan po lumagapak na. Grabe po ang nangyari sa rating system ngayon. No? Magnus na lang ang natitira. Number 1 pa rin. Sobrang tagal na. Pero alam nyo ba, may mga elite player na kinukundi na ang pagiging number 1 ni Magnus. Bakit po? Kasi nga, number 1 daw siya at hindi bumababa yung rating dahil hindi naman siya naglalaro ng standard tournament masyado. Kung maglalaro siya, piling-pili pa. Siguro sa isang taon may isa o dalawa lang siyang standard event eh. Karamihan po ng nilalaro niya, rapid event. Puro champion siya kadalasan sa mga rapid online, over the board. Pero, according din sa iba, abay, kasi pinipili niya din yung time control eh. Pinapababa ng gusto, which is strength talaga ni Magnus. Pagdating po sa pabilisan, Magnus na yan. Anyway, ako naniniwala pa rin ako talagang number 1 si Magnus. Wala talagang makakasabay dyan. At ito ang sa inyo. Boom! Sama ng babash po kay Magnus na hindi daw naglalaro. Ito, naglaro siya ngayon sa isa pong close tournament invitational. Ito po ang lineup. Grabe po yung lineup. Ito po yung Tepe Sigman o Sigiman. Sigiman daw? At company. Chess Tournament 2026. Close tournament po ito, invitational. Sa Sweden ito ginaganap and for some reason, Magnus Carlsen naglaro. Ito ang mga ibang kalahok, Norderbeck, Erigaisi, Banporis, Nils Grandelos. Yan si Grandelos, number 1 player ng Sweden yan. Pinakabatang naka-reach ng 2,700 si Yagis Egdormus. Tapos Andy Woodward saka Shu Jenner. Shu Jenner is number 3 sa world ngayon yan sa babae. So yan po yung mga player. Mga batang umuusbong at eto, season na to, malakas na din talaga Norderbeck and Arjun. Standard event. At yung time control nito, walang kaarte-arte. Classical talaga yung time control. 90 minutes per player with 30 seconds increment per move. Tapos 40 moves, may additional na 30 minutes per player. Yan po yung time control na kinalahan ko talaga. Recently kasi, parang ni-request ni Magnus ang time control 2 hours walang increment eh. Tapos magkakaroon lang ng increment move 41, which is lamang na lamang si Magnus pag nakakapanikan na. Anyway, anong nangyari ngayon? Abe, wala na kayo masasabi ha. Ayan na si Magnus. Round 1, kalaban niya po si Grandmaster Arjun Erigaisi. Agad puti po si Magnus. Okay, bibilisan ko na lang. No? Nakita ko kasi inaalis na ito ng karamihan. So, napunta po sa Petrov. Yan, Petrov is very equal pag talagang alam mo uso itong panablay. At tingnan nyo po naging approach dito. Ayan, palit-palit agad. Palit-palit. No? Medyo kakaiba yung tinihan ni Magnus. Usually, hindi mo igaganon yan na ma-equal lang. Pero si Magnus kasi style niya talaga ganyan. Papalit-palit niya lang, tapos dadali niya sa endgame na equal pero mapipilit. Ayan o, pinalit. No? Napilitan palit-palit. And this is very equal according sa engine. Wala. Tingnan mo, yung mga tiro, H5, ikot kabayo, pinalit, kinapture, ayan. Palit-palit lang. Umatake, eto dito. Talaga si Magnus, pag ganitong posisyon, gumagawa ng kalokohan eh. B5, bahala ka sa buhay mo. Yan si Magnus. Ganyan siya mag-endgame. Tingnan nyo, nagpapakain ng pawn, pero completely analyze yan. Pag kinapture mo, takes capture na ganun, gaganunin ka. Pag dinipensahan mo, may C4, bagsak yung B7, biglang lamang pa. Ganyan si Magnus mag-endgame. Siyempre, hindi naman time pressure si Arjun eh. Usually kasi pag time pressure yung Iman GM, dun magaling si Magnus time pressure kang mapapakain. Pero pag may time ka to analyze, kita nila lahat yan. Ayan So, ang nangyari, tamang ganito lang ikot-ikot, binutas, pero sinara lang, pumasok yung kabayo, pumasok, lakas ng knight sa D4, pero equal pa rin yan, nag-H4, okay, pasok kabayo, palit-palit, inatake, bumalik doon sa E3. So, E3 siya, ito gagawin, no? Anyway, nag-knight D1, hinamon, pumunta doon, G3, tapos umatras lang yung king. Para saan? Ito. Yun, ang ginawa po niyan, tumalon yung kabayo, bumalik yung knight. Yung knight, no, bakit dinalagay siya dyan? Pressure dito.
umatras at nagpabalik-balik. Yun, nauwi sa tabla. Medyo pinipilit pa ni Magnus pero eventually bumalik pa rin siya. Nauwi sa tabla yung game 1. Ayan, yan yung sinasabi ng iba. O, laro ka ng standard, tatablahan ka dahil sa tabla ng mababa rating, minus rating ka. Yan yung sinasabi ng iba. Kaya pag naglaro daw si Magnus, baka maubos din daw yung rating. Pero, tingnan natin kasi round 2, eto naman, kalaban ni Magnus. Black si Magnus, kalaban niya ang Sweden number 1 na si Neil Grandelius. Ang tinira po ni Neil, nag D4, knight F6, nag C4, E6, and then knight to C3 na nabigla ako sa opening choice si Magnus. Binoni C5. Bakit po ako nabigla, no? Linya po yan. Yun nga lang, matagal nang hindi ginagamit sa top level game, lalo na po sa standard. Ginagamit pa rin po ito sa rapid and blitz, pero sa standard, hindi mo na ito makikita. Sa kadahilanan, natingnan nyo po yung engine bar. Clearly better agad ito sa white. Clearly better agad. Lamang daw po dito agad ang white. Maraming way para exploit yung opening na to eh. Kaya hindi na ginagamit. Ayan, no? Kasi ipit po yan eh. Ganyan mangyayari, ipit. Tapos may weakness ka dito, backward pawn. Ayan, linya yan. Ganyan talaga. Oh, tinitira ko yan exactly ganyan. Bishop dito, tapos ganun. Ito, nauso nga ito. Kasi, ang kadalasang problema po dyan, itong bishop eh. Ang goal po ng Binoni kadalasan is dapat mapalit yung isang minor piece. It's either this or isang kabayo para lumuwag. Kasi pag hindi mo magagawa, sisikip mo dun mo. Yun po yung idea ng Binoni dati nung inaral ko yan sa libro. Pero ngayon kasi, it doesn't matter kasi may ganitong approach. Oh. Naku, sumikat ng approach na to. Yung knight mamaya pupunta dito, may pressure dito. Mamaya mag-e-F4, gaganon lakas ng sentro. Ganun mangyayari dyan eh. O, knight doon, and then nag-castling, nag-knight move, at eto, tumira lang po ng F4. Ayan o, ganyan mangyayari. F5, tapos capture takes. Tingnan nyo po yung position ha. Medyo hindi magandang tingnan. Ang ginawa po nag-bishop F2 ay yun. Medyo hindi daw ganun kaganda yun. Kasi medyo nakaikot yung kabayo agad ni Magnus. Okay? Ang tamang tira daw, instead of yan, ang gawin mo daw, immediately knight to F3 na. I-activate mo na. Pwede kang pumasok dito. May threat na ganun dito. Ayan, weak po ito eh. Weak. No? Yan ang mga pwedeng gawin daw. Ang ginawa is nag-bishop to F2 na sinagot ng knight to C7. Nag-develop agad si Magnus. So, gusto niya po mag-B5 eh. Or threat at least ito kahit papano pagka knight dito may pressure sa may D5 na sinagot po ng knight to F3. Pagka knight to F3, knight to F6 bumalik. Ayan, pinipressure yung D5 na dinipensahan yan ng queen to D3. Ganda nga ng depensa, may pressure pa dito eh. No? Ganda na depensa, may pressure pa. Pero si Magnus, wala kang pakialam sa depensa mo. Etong sa'yo. Sanggala, pinipressure mo, sa'yo na yan bro. Kasi nga, pag kinapture, may knight takes, discovered, may hataw pa dun. Hindi mo makapture ngayon. Ang tinira, B5 nga, with the intention of B4 para eto, malilibre yung pawn. Kaya napilitan po yan, kinapture. Pagka takes, kinapture din, capture. Ngayon, ang tanong coach, ba't nagbigay po siya ng pawn? Ano bang meron dyan? May rook B8. Malupit si Magnus eh. Kita niya yung rook B8 idea. Ang intention niya, pagtakbo ng Reyna, okay, mali daw yung takbo. Ang tamang takbo daw, queen to E2. Depensa to. Pagtakbo ng Reyna kasi dito sa may D3, yan yung ginawa. Yes, binibigay ito, pero may pressure doon. Diba? Kaso may simpleng tira si Magnus. Knight to E4. Halimaw na knight to E4. Kakainin niya po yung B2 next move. Ang ginawa po niya, nag-rook to B1. Aba, gustong pa-capture, palit-palit lang. Pero si Magnus, bakit ko kakapturein agad? Si Magnus ako. Pag ganito, sharp ako dyan. Queen to A5. Napakagandang tira. Pinapalambot muna to. Like for example, mag-A3 ka, saka kakainin to. Tapos pagka bishop takes, pressure pa yung A3 pawn. O, hindi mo madepensahan. Ang ginawa na lang po niyan, nag-knight to G5.
intention niya, ibibigay niya yung mga yan, pero may capture dito, di ba? Tapos may mga check. Yun ang pinakaplano dito ni Nils eh. Pero si Magnus, bago mo magawa yung plano mo na yan, hamunin na kita, boy. Ayun, no? Napakagandang tira. Queen to D2. Anong intensyon? Pag kinapture mo, knight takes, ayun, sabaw. Mapufork, no? Pork and bits. May pressure pa dito. Ang ginawa po ni Nils, hindi niya pwedeng kainin kasi nga talo agad. Siyempre, gagawa ka ng paraan sa Reyna. Tumakbo sa may H3. Threatening checkmate sa H7 na kung saan kinapture na ni Magnus yung kabayo, binawi, and then dito sinimplihan lang ni Magnus, rook takes to B2. Yun na, ang dami nang nakahang na pawn. O, 3 pawn yung nakahang, ito daw po ay biglang ay clearly better na for the side of Magnus. Grabe si Magnus, sinimulan niya sa hindi magandang linya, pero eventually, lumamang na. Grabe, no? Hanip talaga Magnus maglaro. Ang ginawa po niyan, kinapture, binawi ng Reyna, and then nag-queen to H5, mali na naman. Ibalik lang po natin, no? Ang tamang tira daw, do hindi pa rin ganun kaganda, ay queen to E3, na kung saan ang pinaka-tema niya, yes, bigay mo tumpon, pero may counterplay dito. No, medyo weird lang tingnan nung una kasi parang may bishop d4 eh. No, pero yun ang tira eh. At pagkatira diyan, sasagutin daw dapat yan ng bishop to e5 para hindi maka-check, may pressure doon, is still hanging, pwedeng itulak doon, tapos pass pawn. Yan ang mangyayari, lamang pa rin si Magnus. Pero yan daw ang best move. Yung tinira po kasi na queen to h5, maling-mali kasi sobrang simple ng ginawa ni Magnus. Kinapture lang. Pagka-capture, nagtulak yung pala. Gusto niyang wasakin yung king side nitong si Magnus, no? Pero sabi ni Magnus, bakit ko kakapturin yan? Kasi pag kinapture, gaganda pa siya eh. May pressure pa rin eh. Di ba? Tinulak lang. Ang hirap itira ng tulak na to eh. Kasi parang ang lakas eh. Di ba? Pero wala. Magnus. Tinitira yung mga ganyan tira na number 1 engine move na analyst niya lahat. Walang mangyayaring masama. Unang tingin kasi dyan parang pag gumanito, bas ganyan, pusang gala, baka mamati ka. Wala. Sabi ni Magnus, tayo na yan. Anyway, naiintindihan ko naman. Kasi pag nagganito po yan, tirahan ka lang na queen takes to d5. Ang tanong ko, grabe papakain niya lahat yan, queen to d4 lang daw. Tapos pagka king move, queen to g4, hamon baby. Grabe yung mga pass-pawn. Grabe yung mga pass-pawn. Winning na winning. Walang magawa. Pero sa ano kang ipalit eh. Pag napalit yan, palit to, babagsak to eh. Completely winning. Kita ni Magnus lahat, no? Walang nakakatakot kay Magnus. Grabe mag-analyst to. Lahat kits. Lahat kita. Anyway, nag-queen to f3 na lang. Ito pong si Nils na sinagot po ng a5. Pagka a5, tulak din siya. Na sinagot po ng a4. Nag-queen to f4 na sinagot po ng tulak pa rin. Sabi ni Magnus, gusto mo yung pawn, Brad? Sa'yo na yan. Kinapture. Sabi ni Magnus, makakain pa tong isa, sa'yo na din yan. Pinakapture. Sa'yo na talaga yan. Tulak ko na to. Grabe yung ginawang play ni Magnus. Napakasimple. Direktang-direkta. Tulak lang ng pawn, bahala ka sa buhay mo. Manghinain ka dyan kung gusto mo. Ayan, nilimas yung pawn, pero yung pawn ni Magnus na nasa A-pawn, isang step na lang, graduation day na. Pusang galabat ngayon lang gagraduate yan. Nag-summer siguro yan. Anyway, tumira po ng queen E6 check na kung saan tumakbo. At dito, may unang tingin, coach. Lapa na to Finish na. Diba? Kasi pag kinapture mo, nag-promote kang ganun, may capture dito, kain kang ganun, may check. Tapos harang capture, ubos. Kaso, hindi pala matikman. Ang ginawa, nag-king move. Ang weird, no? Ba't king move? Bakit hindi mo kinapture? Yun na nga yung ilalamang. Hindi pala pwedeng tikman yan. Kasi yung akala natin na magpo-promote lang siya, tapos pagka-capture na gano'n, hindi pwede king may gano'n, di ba? Queen ang pagka-capture mo, may check sa ilalim, ubos ka, persado harang, tapos gano'n. Hindi yun ang mangyayari. Ang mangyayari pala dyan, ganito, check muna. Sabi ni Magnus, pag nagharang ka to, may check na gano'n, mamati ka. Pag nag-king move ka naman, capture. Tapos pagkabalik mo, abay,
Yung Bishop di nakakainin. Ayun na. Kasi mati ka na, bro. Ganon ang mangyayari. Hanip si Magnus, completely analyze ang lahat. Nag-king move. Na sinagot lang ni Magnus ng queen check. Ayun, hinamon yung Reyna. Hinamon yung Reyna. Napilitan capturein eh. Tapos pagka-takes, nag-king move ulit. And then simple rook to d8. Si Nils, naparesign na. Anong meron? Ayan no. Eto unstoppable. Isang tore ang magiging kalamangan. Grabe si Magnus no. Ang sharp. Ang accuracy niya po, 95.1%. Ganun. Ganun kataas ang accuracy ni Magnus. Grabe ito. Ano, magrereklamo pa ba iba? Siguro sasabihin na iba, coach, maaga pa yung tournament eh. Tingnan po natin yung iba kasi si Nils is 2,600 lang naman eh. Kahit na malakas pa rin yan eh. Kung natablan siya niyan, minus rating siya. Nakita niyo yung opening choice si Magnus, ganun siya manggulo eh. Ang weird no? Tagilid agad sa opening according to engine evaluation, pero engine yun. Eh si Magnus may sariling engine sa utak. Anyway, ang matindi, round number 3. Pero bago natin ipakita yung round number 3 pairing, pakita muna natin yung standing after 2 rounds. Ito po yung standing after 2 rounds. Leading po si Noderbeck together with Andy Woodward at Magnus Carlsen. 1.5 out of 2. Ayan. Tapos, kulembat si Nils. Ayan, puro talo inabot ni Nils. Dalawang sunod. Tinalo siya ni Andy Woodward saka ni Magnus. Okay, si Sir Jenner naman, tinalo yan ni Noderbeck Abdusatorov. So, round 3, ito gusto ko ipakita eh. Round 3, oh. Ayan. Oh. Kalaban ni Magnus, ito pinakaabangan talaga. Noderbeck Abdusatorov. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan, guys. No? Abangan po natin yan. Very exciting ang magiging laban na yan. Pag may time, baka i-livestream ko yan. Kaso, yung akin pong anak na babae, nag-grind ngayon yun sa tournament. Kasali siya sa standard tournament hanggang mamaya. Tapos bukas may rapid event naman siya. Lahat po, lalaruan niya. Mahirap pala magsuporta ng chess player, guys. Akala ko kahit paano may pera na ako, pero ngayon umaaray ako eh. Grabe registration fee. Tapos ang matindi doon, walang sasama sa kanya kundi ako. Eh, di ang ending, andun ako, di nagtatrabaho. Kaya nga po pansin nyo, wala akong video. Kasi kasama niya ako, maga kami umalis, gabi na nakakauwi. Ay, paano kaya tayo magkakaroon ng maraming pera para yung mga gastos sa tournament? Di mo na naiisipin. Focus na lang sa training. Hirap eh. Sakit sa bulsa. Anyway, abangan nyo yung ating chess app sa Apple Store. Malapit na malapit na. May mga hiningi lang silang konting mga detalye sa amin at pinapabago. Pero malapit na pong ma-public yan. Abangan nyo po, no? Pagdating naman po sa Google Play Store, nandun na siya. I-download nyo na po. Sana po masuportahan nyo para may panggastos ako sa tournament ng anak ko. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Ulit po niyo Coach P, the Master, Daniel Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Salamat po ulit in advance. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.